Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Nietes Bashat, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the last topic for this series, and our topic is all about God feels those who honor Him, and our scripture is all about Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your pots will brim over with new wine. So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ang verses na ito ay nagtuturo ng prinsipyo ng pagbibigay ng una at pinakamainam na bahagi ng ating kayamanan sa ating mahal na Diyos. So, kapag inunan natin ng Diyos sa ating buhay at ari-arian, ay ipinapakita natin ang ating tiwala at pagkilala na siya ang may-ari ng lahat. So, bilang tugon, ipinangako niya ang kasaganahan at pagpapala. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is the owner of our lives and possessions. So, lahat ng meron tayo sa ating buhay, ari-arian man to o kayamanan, ay nagmumula ito sa ating mahal na Diyos, at siya ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay at tayo ay kanyang katiwala. So, second is God deserves the first part of our wealth. So, yung pagbibigay natin ng ating first fruit o unang bahagi ng ating ani ay simbolo ng ating pagsunod at paggalang sa Diyos. So, pinapakita nito na inuuna natin siya higit sa lahat ng bagay. Excuse me? Third, or the last teaching is God fills us with overflowing blessings. So, kapag pinaparangalan natin ang Diyos sa ating kayamanan, is siya ang magbibigay sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. So, ang kanyang pagpapala ay yung maapaw at sapat para sa lahat ng ating pangangailangan. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is honor the Lord with your wealth. So, dapat tayo magsimula sa pagbibigay sa ating mahal na Diyos ng una at pinaka-mainam na bahagi ng ating kita. So, ang ating katapatan or tapat na pagbibigay ay nagdudulot ng kagalakan sa Diyos at nagbibigay ng pagkakataon upang maging bahagi ng kanyang gawain. So, sa pamamagitan ng pagbibigay is pinapakita mo or natin ang ating pagtitiwala sa kanyang provision. So, second is empty ourselves for love of possession. So, dapat nating palayain ang puso natin mula sa labis na pagkakahapit sa mga material na bagay. So, kapag natututunan natin magbigay ng bukas palad, is mas makikita natin ang halaga ng spiritual kaysa sa material na kayamanan. So, dapat nating hayaan na ang Diyos ang maging sentro ng ating puso at hindi ang ating mga ari-arian. So, ngayon, last is yung let God fill us according to His generosity. So, dapat tayong magtiwala na kapag binigyan natin ng Diyos ng pinakamahusay, ay siya ang bahala sa ating mga pangangailangan, at ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang physical kundi spiritual din, at ito ay laging sapat at umaapaw. So, wag tayong mag-atubiling buksan ng ating mga puso at kamay sa pagbibigay, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you practically honor the Lord with your wealth. So, para sa akin is maaari tayo maglaan ng mga percentage ng ating ikita para sa gawain ng Diyos. So, tulad ng pagbibigay ng ating tithes o alay, o tumulong sa nangangailangan at maging bukas palad sa mga proyekto ng simbahan o charity works. So, sa araw-araw na pamumuhay is gamitin natin ang ating kayamanan sa paraang nagpapakita ng pagmamahal at pagpaparangal sa ating Diyos. So, last sentence is kapag iniligay mo ang Diyos bilang una sa iyong pinansyal at desisyon, nagiging patotoo ka ng kanyang katapatan at provision. So, ang paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng iyong kayamanan ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Kanya.